representing the first mass in the Philippines and the arrival of Magellan on this day. Nosotros necesitamos encontrar la isla de la especies. Captain, there's an island there. I think no one living in that island. Maybe it's safer to live in that island. Tell everyone to go ahead. All right, Captain. Hala, may mga dayuhan! Ang mga katutubong babae ay pumunta sa kanilang harang na si Hara Kulambo at inuulat na may paparating na mga dayuhan. Larawan ni Pigafetta ang mga katutubo bilang isang napakapala kaibigan. Nagpalitan sila ng mga regalo tulad ng mga damit, sombrero at salamin at nagpakilala ng kanilang dalang mga sandata at kagamitan. Welcome to our island. Gracias, amigo. At pagkatapos ng 2 araw, si Father Valderrama kinanap ang unang pag-Kristiyanong misa na iniutos ni Magellan. Naganap ang unang misa sa Pilipinas noong araw ng Linggo ng Pagkabuhay, Marso 31, 1521, sa isang pulo ng Mazua. Ayon sa mga saksi, sina Antonio Pigafetta, Francisco Albo, Angeles na piloto at iba pa sa lokasyon ng malawakang tinatawag sa ngayon. Bagaman may kamalian bilang Limasawa, isang maliit na pulong bayan sa dulo ng lalawigan ng Katimugang Leyte, na sinasabi ring pinagsilangan ng Romanong Katolisismo sa bansa. Naglakbay sa buong mundo upang maghanap ng bagong ruta patungo sa silangan. Sa kanyang paglalakbay, nakarating siya sa Pilipinas at nagtangkang sakupin ang mga tao doon. Ngunit sa isang labanan na Mactan, siya ay napatay ng mga katutubo. Ang mga katutubo ay nagalit sa pagdating ni Magellan dahil sa kanyang pang-aapi at pagtatangka na sakupin ang kanilang lupain. Kaya naman, nag-alsa sila laban sa kanya. Sa labanan, si Magellan ay tinamaan ng isang palaso sa kanyang paa at nasugatan ng malubha. Sa huli, siya ay napatay ng mga katutubo.